Praise the name of Jesus. Sige, sigaw muna tayo ng sinisigaw natin pag nag-i-start tayo. God is good! All the time! Again, God is good! All the time! Ayun, praise the Lord. Okay, ang Diyos po'y mabuti. Kahit ano man na nangyari sa mundo, mabuti ang Diyos. Amen. Hindi nagbabago. Yun po yun isa eh. Praise God. Parang, ito na ba? Yun, okay na. Naka-live na po tayo. Okay. So, live po tayo dun sa mga nanonood po sa atin ngayong araw ng Sunday sa kani-kanila pong mga lugar at bayan. Kami po ay nagtatanghal ng live na Sunday worship. Iligan City po, Iligan City, ACJM, Iligan Family. Praise the Lord. Okay, so ngayon po, tayo po'y dadako na sa salita ng Diyos. Pero bago po yun, nagpapasalamat tayo kay Lord. November na, it's the 11th month. Marami po tayong paksa na pag-uusapan at napapanahon. Kasi nga po, sabi ko nga kanina, medyo fragile. Yung pong peace ng buong mundo ngayon. Sa Europe, may war. Sa Middle East, sa panahon na nagpipiesta ang Israel, tiniming eh. Alam niyo po ba kung anong sineselebrate ng Israel? Yung pa namang climax ng kapistahang Hudyo, yung tinatawag pong Feast of the Tabernacles. Feast of the Tabernacles. Kaya medyo they were left off guard. Kasi nga, alam niyo sa Bible, kadalasan, yung mga matatalinong kaaway, umaatake pagka kumpiyansa ka ba, yung nagsasaya, katulad nung nangyari naalala niyo po si Belshazzar, yung anak ni Nebuchadnezzar, nung umatake ang Persia at ang Medes, mga minamahal, pagbagsak ng Babylon, ay nagkakaroon din po sila ng party. They were having that grand party nung umatake yung mga Medes at saka yung mga Persians. At napakarami. Okay, masyado na matanda yun, kung pag-usapan natin yung Medo-Persia. How about the Second World War? Alam niyo ba na December ng 1940 at nagkakaroon ng party ang US Naval Base sa Hawaii, sa Pearl Harbor. Alam niyo ba nagpa-party yung mga nang sila po ay inatake ng mga Japanese. So yun, kadalasan po. And you study history from the biblical mga minamahal histories at saka sa secular, manotice po ninyo, hindi, yun ang sinasabi nila, pagka sobrang saya, hindi maganda. Okay lang maging masaya, huwag lang labis-labis. Dahil hindi maganda kadalasan yung nagiging resulta. Kung bakit naisulat ni King Solomon sa, I believe, Ecclesiastes, mas tumatalino yung talas at talim yung puso at isip natin pag tayo po ay nasa bahay ng lamay. Di ba? Pag may patay. Pero pag tayo po ay nasa party-party, medyo wala kang bantay. No? Hindi ka nagbabantay kasi nagkakasiyahan eh. Mabuti sana kung walang kaaway. Anyways, at any rate, mga minamahal, ang Asia-Pacific, yung tension sa West Philippine Sea, depende kung saan, huwag ka lumagpas ng, yung nautical kilometers ba yun? Nautical miles? I believe, meron tayong right sa within 200 nautical miles ng West Coast natin. Pero, ayaw tanggapin yung international treaty na yan ng United Nations kasi nga, nasa isip nila, pag-aari pa rin po ng China. Ayaw tanggapin ng China yung na yun. So, tension. At ang dami na po nakikisawsaw. China na lang, o dito na lang sa Asia ang hindi sumasawsaw. No, ang prayer po natin, wag ipahintulot ni Lord ang World War III. Sino po ang sumasang-ayon? Pray talaga natin na wag ipahintulot ng Panginoon. May power ang prayer. Very fragile po. Bakit to? Kasi nung una, 2 major powers lang yan or maximum 3. Pero ngayon nakisawsaw na lahat ng bansa. Nandiyan na ang involvement ng Japan, Taiwan, the Southeast Asian bloc of nations, mga minamahal. So, my goodness, talagang may the King of Kings, the Prince of Peace, the Almighty God, i-preserve po tayong lahat. Amen po? There is power in prayer. So it started with
Palestine and Israel, ngayon sumausaw na rin ang Lebanon. Wow, pati Lebanon na po, sumausaw na. And ang Amerika umatake na rin sa Syria. Grabe, kasi yung mga nasa Iran, meron na parang may collaboration na sila na gawing yung i-take advantage yung pagkakataon na yon. Amazing dahil nananahimik yung Israel. How many of you believe na ang Israel is a blessed holy nation? Ako, I believe. Amen? As a minister of the word, I believe na ang Israel ay talagang mahal sa puso ng Diyos. Unang-una, ang pinakamataas na score ng Israel, doon ipinadaan yung Messiah natin. Amen? Wala tayong banal na Bible or Holy Bible kung hindi din po sila nagamit. The prophets, galing sa kanila. Yes or no? Yung mga propeta, galing sa kanila. Yung Messiah natin, galing sa kanila. Yung Biblia natin, galing sa kanila. Yung mga apostles, karamihan, nandoon, taga-Israel. Amen po? At hindi naman po sila masamang bayan. Maniwala po kayo. Kaya lang, inatake sila. Amazing, dahil, alam niyo ba, nung buwan ng October, yung nangyari sa atin dito, alam niyo ba yung word na muta? Muta. Yung paggising niyo sa maga. Amote. Aspect. Alam niyo po ba, sa dami na napuntahan ko pong simbahan, kaibigan ko po yung ilan, malalaki, as in malalaki. Grabe po, muta lang yun nangyari sa atin. Bakit to? Kung paano inatake ang Israel ng Hamas, ang churches all over the world nagsuffer din na parang isang bagyo. Napakarami pong churches ang binagyo ng division. Yan baka po nasa isip po. Major po. Ayoko lang kasi naka-live po tayo dito. Ayoko pong mag-mention ng mga churches na yon. At ito po'y hindi lang isang simbahan na ordinaryong simbahan. Malalaking simbahan po. At ang sabi nga ng mga kaibigan kong bishop, dun sa mga pastor na nilipatan, congratulations, maraming salamat. Nagpasalamat sila dun sa pastor na nilipatan dahil sabi, magpapahinga na ako sa problema. Kayo naman. Yun yung sabi nung bishop na, I have to protect the name of the bishop, no? Pero sinabi niya, I have to be grateful to the Lord. But somehow, meron division. Is it the devil? We always blame the devil, but I don't think it's the devil. We're in the last days, it's the good shepherd. The great shepherd po ang nagdidesisyon kasi sinabi niya, there will be a separation. We may have one father. Tignan ninyo sumabay in October. Bakit po ganun? Ano sabi ni Dr. Morris Cirulo? All truth is parallel. Alam niyo ba na kung ano ang nangyayari sa Israel, konektado din tayo na spiritual Israel? Dahil nakakonect tayo, di ba? Ang sabi ni Apostle Paul sa Book of Romans, ang Israel ay isang banal na puno at ang Gentile church ay ginrap lang dito. Ginrap ba? Yung nadinig niyo na ba yung word na grafting, markot, di ba? Yung pinuputol, tapos idinidikit. Doon sa hindi naman yung puno. So, because of that, tayo na New Testament church, because of the mediatorship ni Jesus Christ, na siyang ulo ng New Testament, makaka-avail na tayo ng lahat ng promises ng Diyos kay Abraham. We can now enjoy ang mga promises ni Lord. Lahat ng pangako, thank you, Brother Gilbert, lahat ng pangako ng Diyos sa Israel, pwede na po natin ma-experience. Kindly read the Book of Romans at saka Book of Galatians. Thank you po. Salamat. Ayun, okay? Do you believe? Magsabi naman ng amen dyan, yung naniniwala. Ayun, okay, no? So, okay. Pwede ka hawakan ko. Yeah, okay na. Ayun, okay. Thank you. Mabigat siguro, no? Kasi, bumababa siya pagka no? Yeah. Thank you, Brother Gilbert. Ang hirap kasing kain ng Star Margarine, no? Ay, nag-plugging bakit? Iba na matangkad. Hindi naman ako ganun katangkad. No, mga minamahal. So, ang ginagawa po ng inyong lingkod, ng inyong pong Pastor Rick, I spent days in prayer, in fasting, crying before the Lord. At sabi ko, wow,
may ginagawa po sa Lord. The Lord is doing a new thing. May ginagawa po ang Diyos. So kung ano yung nangyari doon sa Israel, nangyari din. Bumaba din sa mga churches. Di ba? Na bakit? Teka, sandali. Maiba tayo ng usapan. I said, they have one father. Sino yung father nila? Biological? Si Abraham. Amen? Alam niyo po, para bang ang Diyos, we have one Father. There is only one Father. Jesus said there is only one Father. Pero nakakapagtaka, ewan ko kung ipopost ni Faith dyan, under the anointing of the Holy Spirit, si Apostle Paul ay nagsabi na we may have one Father, but we don't belong to the same mother. Uy, grabe, no? Bakit to? Kasi, yung nag-aaway, bakit nag-aaway yung mga, mga Ishmaelites, mga nasa mga Arabong kapatid natin, bakit sila galit sa mga Israelites? Saan ang istorya magsisimula? Sa Genesis. Tama po ba? Sa version ng Bible nila, ang rightful heir at ang inalay daw ni Abraham, si Ishmael, which sa Bible naman ng Jews at saka natin, hindi yun ang takbo ng istorya. Dahil ang takbo ng istorya, ang nilagay ni Abraham doon sa altar ay, anong pangalan ng anak? Isaac. Kanino niya anak? Kay Sarah. At ipinanganak si Isaac naturally or supernaturally? By supernatural power, lumabas si Isaac. Not by natural means. Kasi po, sabi ng Bible sa Romans, napakalakas ng faith ni Abraham na bagaman patay na ang katawan nila pareho. Hindi ibig sabihin patay na nakahiga sa bangkay na patay. Kaya lang, their bodies are no longer capable, mga minamahal, na makapanganak, lalo yung misis. Pero because of the covenant, because of the promise, lumabas si Isaac. Amen po? Abraham was 99 years old nung sinabi yon sa Genesis 17. So mga minamahal, kagabi pa nagsisharing kami nila Mama Grace, nila Faith, habang naghahapunan. Sabi ko, ito po yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Kahit ano yung mga physical limitations natin, ayan, pag strong yung faith po ninyo, nothing is impossible. Amen? Ang physical, ang daming limitasyon. Ang physical, maraming limitasyon. Pero may mas malakas sa physical. Ano po yun? Faith. Faith is very powerful. Dapat lang i-correct natin, sabi ng Panginoon, we don't fall, yung faith natin ay hindi dapat nakaprogram sa mga nakita nyo sa physical, but God has blessed our faith because it's not ours. Ang faith hindi sa atin yan, it's a gift. Everybody say, it's a gift. Do you believe faith is a gift? Ang faith po, sabi ng Bible, ay galing sa Diyos. Okay, saan ba natin makikita? Ayan, ayan. It is the gift of God. By grace, you are saved through faith, not of yourselves, because that's the gift of God. Galatians 2:20, yung mga totoong Kristiyano, sabi, yung mga totoong na kay Kristo na, ay kasama ng naipako sa krus. Crucified with Christ, nevertheless I live, pero hindi na tayo. It's no longer the I, me, and myself. Though we are growing, not instant. Hindi po pagka tinanggap natin si Christ ngayon, instant 100% ka na Jesus Christ. Hindi po. May growth po na involved dito. Kasi, nung tinanggap si Christ sa atin, dumating siya as a seed. Everybody say seed. Say it again. Okay, double G, G and G. Genesis and Galatians ang nagsabi na Jesus was the promised seed. Okay? Everybody say promise, seed. Say it again, promise. Sino naniniwala na may power ang seed? Sino na naka-experience ng mga nawalan dito? Nawalan. Nawawalan tayo. Minsan nawawalan ng pera, nawawalan ng kung ano. Okay, whatever that thing is na para bang lumabas.
o naibigay. Okay? Pero listen, mga minamahal, kung meron ka pong buto ng mangga, ilang mangga yon? Hawak mo dyan sa kamay mo. Nung buto pa siya. Isa lang yon. Pag tinanim nyo po sa lupa yon, hindi nyo nahawak. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng itanim yan, hindi pwedeng matanim sa lupa yan hanggat hawak natin. Totoo po ba? Alam nga naman, kasama yung kamay natin itanim. Huwag naman sana. Naku po. Hindi po pwede yon. So, ano ang principle dito? Unang-una, miracle works. Pag gagawin natin yung unang-unang principle number 1, the art of letting go. Let go. Alpas. Ewan ko sa amin sa Tagalog, may tinatawag po kaming bitaw. Pero alam ko may bitaw din ang Bisaya. Ano ba yung bitaw? Oo nga. Parang sumasang-ayon. Oo nga. O, di ba? Parang maojud. Mao. Oh. Di ba? Sa Japanese, height. Yung ganon, di ba? Yes. Okay, bitaw. So, amazing dahil sa Bisaya, sa Cebuano, maganda ang bitaw. It's a yes word. You agreed, you approved. Amen po? Pero sa amin po, it's letting go. Okay? So the fact na you have to, yung unang stage, please, the first stage is knowing and realizing na sa unang stage, it may be a loss. You have lost someone, you have lost something, you have lost that thing, or that seed. So kasi bakit mo nasabing nawala na o nawala na sa'yo? Kasi hindi mo na hawak. Amen? So kanino mo na? Alam niyo, pag nililibing yung patay, ang tawag po doon sa last rite ay tinatawag po natin sa Christian rites natin na kumital. Di ba? We commit the body to the ground, we commit the soul and the spirit to the Lord. So yun na po yung last rite. It's called kumital. And the Lord Jesus, ang last prayer niya, prayer ni Lord Jesus, na last prayer niya before giving up the ghost is, into your hands, Father, I commit or I commend my spirit. So isang anak ng Diyos mawawala, parang mawawalan yun. Kinakailangan bitawan, alpasan siya ng Diyos Ama eh. Tama po ba? Kaya nga napasigaw si Lord Jesus na, bakit mo ako pinabayaan? Dahil kung hindi siya inalpasan, walang pako, naubos na lahat ng pako sa hardware ng mundo, wala pa po makapenetrate sa katawan ni Kristo. Amen? Yung mga floggings, yung mga latigo, and all of those masasakit na nangyari sa kanya, it will not work kung hawak siya ng Diyos. God the Father has to let go of the Son. Amen. And kadalasan, napapasigaw tayo after ng letting go is, let go, let go! Anong susunod na cry mo? My God, my God! And then by the end, mga minamahal, you have the peace. It's in your hands. It's no longer mine. Ano yung sabi ng Galatians 2:20? Balik ulit natin. I am crucified with Christ. Alam niyo po, ang Galatians speaks about, ang ending ng Galatians ay fruits of the Spirit. Kadalasan, ang mga fruits lumalabas harvest time na. Wala pong fruits sa sowing season. Sa sowing season, tinatanim mo yung fruit. Pero yung abundance, not on the sowing time, kundi nandun sa reaping. Sabi po ng kanta, hindi po sinabi na ang umani ay di biro. Di ba? Tama po ba? Ang umani ay di biro. Ano yung lyrics? Magtanim ay hindi biro. Tama po. It's a season na you have to let go. And you get tired, you get exhausted. At the same time, Brother Gilbert, may putik pa ba pag harvest time? Wala na. Dry na. Sa sowing season, saan ang putik? Sa sowing season. Pinakamadumi ang sowing season.
Bakit to? Mapuputikan ka. Ang dami. Siguro, kahit ilang araw ka magpamasahe, siguro, sakit siguro nun. Ano? So, sa sowing season, nandun siya sabing labor. Pero sa harvest, kung ano yung tinanim natin at pinaghirapan natin, may darating sa atin. Amen? Alam niyo, nakakatakot. Meron akong nabasa doon sa Facebook. Di ba sa Facebook, sa wall ba yun? May mga naglalagay? If we are, sabihin natin pong, it's a joy or we are enjoying yung mag-ruin ng buhay ng mga tao, consider it as a loan. Nabasa ko po ito sa Facebook, ha? Nakakapangilabot is about sowing and reaping. Sowing and reaping. Pag tayo po ay masaya na naninira o nakikita natin ang buhay ng kapwa natin ay sinisira natin, consider it as a loan. Okay? It surely will come back to you with interest. Yun ang masakit doon. Naget po ba natin? So, may balik yun. May ani. May ani. At sa ani, kadalasan po, marami na yung bumalik. So, sinabi ko nga po, yung isang buto ng mangga, pag binitawan natin at nabaon sa lupa, pag binaon sa lupa, that's death, di ba? Tama po ba? Naalala ko alam niyo po si Lord, He really believes in this. Even yung anak ng Diyos, natanim eh. Di ba? Tinanim ni God the Father yung anak ng Diyos. Pero ano sabi ni Lord Jesus? Pinaintindi niya sa kanya ng Papa niya, na kung hindi ako mamamatay, mananatili lang ako mag-isa. Pero kung ang isang butil ng mais ay mamatay, mahulog sa lupa, if that, sabi niya, corn of wheat, ano ba sabi niya ba? Corn of wheat, hindi butil ng mais, but rather a corn of wheat, except it dies and falls to the ground, it remains by itself. But the moment na mamatayan at malibing, babalik yan na ang dami na. So, sa pagkamatay ng isang anak ng Diyos, tinanim ng Diyos Ama, ang balik naman hindi na mabilang na mga anak ng Diyos. And because of that, kita, na mga dating anak ng tao, naging anak ng Diyos. Wala ko ba kayo napansin? Ako matagal kong tinatanong ito eh. Matagal kong tinatanong to. Ang tagal, as in years. Bakit kaya laging sinasabi ni Lord Jesus, yung tawag niya sa sarili niya, Son of... Ano ang tawag ni Lord Jesus sa sarili niya? 80% sa gospel. 80%. 80% na every time na magsasalita siya, ang tawag niya sa kanya, Son of God or Son of Man? Son of Man. Di ba, napapatanong na nga ako, bakit ba? Di ba ang tatay mo God? Di ba blasphemy na tawagin yung God na man? Wala kang earthly father. Ang tagal ko pong tinatanong kay Lord John, bakit tinatawag niya ang sarili niya na Son of Man? When the fact is, Jesus never had. He never had an earthly father. Ang father niya is heavenly. You cannot call God a man. Dahil ang sabi ng Bible, God is not a man. So meron na po ba naka-come up with the answer why Jesus kept addressing himself as a Son of Man? And the answer came to me. Saan mo binabasa ba yan? Lord, di ba ikaw, Matthew, Mark, Luke, and John? So which division of the Bible is that? The New Covenant. Ano ba ang ibig sabihin ng covenant? Sino nag-start ng New Covenant? Sino ang guarantor at mediator? Di ba ako? At alam mo ba, Rick, na ang ibig sabihin ng word na covenant is an exchange. Sa New Covenant, pagpasok ko sa earth, lahat ng sa inyo, kinuha ko na. Upang lahat ng sa akin ay maging sa inyo. Amen. Pag nasa church ka and you become a Christian, you don't call yourself a son of man. We keep praising and thanking God and enjoying the feeling that we are sons and daughters of God. Because, nasasabi natin, I'm a son of God, I'm a child of God, I'm a daughter of God. Why? Because the original Son of God
took our sonship at ni-reverse niya po yun. Now, because of the new covenant, ako ang magiging anak ng tao, kayo naman ang magiging anak ng Diyos. Kung sa new covenant, dati kayo yung makasalanan, I'll take all your sins with me, and you take all my righteousness, and you take and bring with you my holiness, and before the eyes of God, you are God's righteousness. Wala na magko-condemn sa inyo. Bakit? Kasi kinuha ko na lahat ng kapalpakan ninyo. Lahat ng sakit ninyo, dinala ko sa katawan ko. Kamatayan ninyo, in-enjoy ko pa rin sa krus ng Kalbaryo. Every bit and pieces ng human nature, I took it upon me so that every bit and pieces ng divine nature mapunta sa inyo. Covenant is an exchange. Thank you, Lord Jesus. Now, sabi ko, Lord, finally, na-answer yung tanong ko. Finally, na-answer yung tanong ko. You became cursed for us. You took our infirmities and our iniquities so we can be justified and be made righteous before God. Amen? So go ahead, Lord. Son of Man. At ano naman tawag niya sa atin? Sons of God. He was the light and forever will be the light. But because of the covenant, you are now the light of the world. Jesus was the salt, mga minamahal. Ang purpose ng salt is to give flavor. Alam niyo, yung salt is very powerful. Ayan po, once upon a time, nung unang panahon, ang salt ay napakamataas na commodity. If you study history, mataas po ang value ng salt nung unang panahon. Bakit to? Ano ba? Nabubuhay ang walang lasang pagkain. Amen. Nako-combat ang mga microbes na nagkokos ng pagkabulok. Wala pang mga toothpaste, matitibay ang ngipin ng mga sinaunang tao dahil sa tangkay ng bayabas at salamat sa asin. Konting tangkay ng bayabas at asin, magaganda ang ngipin. Wala pa pong mga paste na punong-puno ng fluoride ngayon, which is not really good sa health. Wala pang rep, pero na-preserve ang mga meat at mga isda because of salt and because of smoke. Kaya nga, may tinatawag tayong smoke o tinapa. Para tumagal yung karne, tinatapa. Pati yung isda. Pero kung wala kang means na ibabad yan sa smoke, babaran mo ng salt. At ang tubig, mga minamahal, kaya nga ngayon, biruin ninyo, ang dami ng basura sa dagat pero hindi pa rin mabaho ang mundo at nalilinis yung air natin sapagkat ang Diyos na ang gumawa ng natural air purifier. Thank you, ginawa niyang maalat ang karagatan. Alam niyo po ba, delikado pa ang tubig tabang kasi ang density ng body natin ay tends na bumagsak tayo, pero kung masyadong maalat yung tubig, mabilis ang flotation. Bakit? It's a buoyant agent. Buoyancy po yun. Kaya sa Dead Sea, kahit nandun ka na sa gitna ng laot, hindi ka malulunod dahil sa sobrang kapal ng asin, nasa ibabaw ka pa rin. So sabi ni Lord, kayo yung asin. You can preserve. You can give the world a flavor. You can perk up. Kahit ang mundo napakasama na, sabi ni Lord, kung may konting righteous dyan, I will not destroy it for the sake of the righteous. At kahit bumabagsak na yan, yung itlog, lagay niyo po sa isang bowl ng water, yung itlog babagsak, pero buburan ninyo ng asin. At makikita niyo po yung itlog, dahan-dahan pong umaangat. So sino ang magpapaangat sa mundong ito? The Christians. You are the salt and the light of the earth. Lahat ng, and it's a very powerful preservative, mga minamahal. Of course, wag niyo naman i-take ng todo-todo. Dahil BP, puso, liver, and kidney naman. Too much of that, too much of anything is hindi maganda. But that's the positive side of salt. Amen po? Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Wala pa tayong prayer, no? Most gracious, loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito na we can just enjoy the presence of Father God.
and the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. O Holy Trinity, I pray, Almighty God, samahan niyo po kami ngayong umagang ito. Sa discussion namin, gawin niyong mataba ang aming mga puso at kaluluwa sa pamamagitan ng masustansyang mga salita ng Diyos. All the glory goes to you, Father. Kayo lang po ang ma-exalt at ma-lift up in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. So Galatians is about harvest time. Teka, silipin natin Galatians, mga minamahal. Wow, Check tayo sa Galatia. Amazing dahil Genesis. Kung may Genesis yung mga Old Testament saints, may Galatians naman kita ng mga New Testament. Okay, silipin po natin. Ito po yung exhortation sa atin. Galatians chapter 6. Ayan na. Galatians 6. Basahin natin. Hanggang 1 to 10. Okay lang? Galatians 6, 1 to 10. Ganda yung Word of God ngayon. Ito na po yung pantapos. Sa una, may rebuke yung mga Galatians. Yes or no? Were they rebuked by Paul? Yes or no? Saan magsabi ng yes? Okay, mamaya natin i-check bakit sila na-rebuke. Alam niyo, minsan maganda na-rebuke, lalo kung magre-rebuke apostle, Kasi na-align o na-re-realign yung ating lakad. Kasi mamaya natin i-check. Maganda ang ending ng Galatia, pero ito, brethren, ayan na, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. May Tagalog ba tayo dyan, Faith? Sige, Tagalog. Then, subukan mo yung Cebuano. Dito na lang yung English sa akin, ha? Okay. Hanggang 10 to. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Okay. Verse 3. Yan, 6, 1, 2, 3 muna. Kasi 10 verses po ito. Maganda po na topic ito. Wala kasi akong Filipino Bible dito. It's 1611 English. Okay? Okay na? Nagahang siya. Dapat malinis na yung computer. Mapalitan na daw. Sabi mo, mapalitan, ibig sabihin sa Bisaya, palit, bibili. Di ba? Okay. Sige. The Lord is, kaya ni Lord yan. Wala pa rin? Mga kapatid, yan. Mga igsuon, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin. Ako, lalim naman ng Tagalog to, no? Mamaya, ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Na, ano ba ang istorya ng Galatians? Parang ito, sinabi ni Paul, kung ano yung ginagawa ko, gawin nyo. Sundan ninyo ko kung paano ako sumusunod kay Christ. Yes or no? May sinabi ba si Paul niyan? Follow me as I follow Christ. May sinabi po ba? Yes. Imitate me as I imitate Christ? Yes. So, amazing dahil meron pong apostle na sumusunod kay Kristo. Ako po, maitatanong ko po kayo, karapat dapat bang sundan si Paul? Oh, yes. Yes. Ang dami pong suffering ni Apostle Paul sa pagsunod niya kay Jesus Christ. But I'm not going to touch on that because it's gonna consume a lot of time. Tutukan ko lang po ito. Sa Galatians 1, 2, and 3, ni-rebuke ni Apostle Paul ang Galatia. Ayun na-rebuke sila with this remark, "O foolish Galatians." Medyo mapangit po sa Tagalog po yun. Pag tinagalog po yun. Mga hangal, kayong mga taga-Galatia, bakit?
sino ang kumulam sa inyo? Okay? Sa English, who hath bewitched you? Or in some English pa, palawakin natin, you were mesmerized, na wala kayo sa tamang pag-iisip. Somebody put a spell on you. Bakit? Kasi you started out right in the spirit, but you are now walking in the flesh. Ba? Naku po. Yeah, that's the issue of Galatians. Mga minamahal. Teka, Pastor Roderick, sandali. Bakit ba? Gusto niyo po ba? Sino po dito ang gusto pang maintindihan bakit nagkaganon ang Galatia? Okay, nirebuke ni Paul. Ano ang nirebuke? Kasi lumalakad na daw sila sa flesh. Ibig sabihin, they wanna do things in the natural, no longer under the spiritual principle. Wala na sa ways ng Holy Spirit. Okay? So, ito po. Bakit naman ginawa ng Galatia? Ayan, meron po ba nagtatanong, bakit ginawa ng mga taga-Galatia? Ito. So, ito ang una kong tanong po sa inyo. Yung po bang Galatia ay mga Jewish or Jews or hindi? Isip-isip po. Ay, may papaplibisito pala ako. Okay lang ba sa inyo? Kasi it's been in my heart. Gusto niyo pa rin po ba ng morning service? Yan ha. Paki-submit lang po doon. Would you rather have us adjust yung worship service natin from very early? Well, actually, it's not very early. But medyo mabagal tayong Ako personally, medyo iba yun. No? But this is an honest plebiscite, no? Kung gusto ba ninyo na tayo ay sa umaga pa rin o i-adjust natin yung time of one. Isulat nyo lang po yung suggestion ninyo, bibilangin namin mamaya. What time sa hapon? Pag-uusapan natin, we need to talk. It may not happen this year, but this is somehow to give us an idea next year. And please pray, kasi kinoconsider ko na din po na kumuha tayo ng closed door air condition na gathering. Okay? Nothing is impossible. Gusto niyo ba ng aircon? Oh, yan na. So yun, isamba niyo na lang doon, 1 and 2. Lord, Pastor, okay kami sa morning? O okay kami na ano? Tapos, item number 2, kung gusto niyo pa rin sa ganito, na open air, o sa medyo closed door tayo. Ayan. Ito po hindi mangyayari ngayong 2023, 2024. Kasi po, nasa planning na po tayo. Okay? O, yan. Iwana, medyo no, ito, tanungin muna natin, anong nangyari sa mga taga-Galatia? Bakit nga ba sila nauwi in the flesh? Pero hindi niyo pa sinagot yung tanong ko eh. Are they physically, biologically speaking, mga minamahal, Jews or non-Jews? Hindi po sila mga Israelites. Galatia ay almost part na ng Greece. It's Asia Minor. So, ibig sabihin, Gentile church po siya. Maliwanag po. O bakit sila lumakad in the flesh? Kasi may mga kalaban si Paul. Sino kalaban ni Paul? Yung gustong i-convert yung mga Christians sa Old Testament by following all the physical laws, particularly pagtutuli, circumcision. So, I mean, alam niyo, binababa ko na sa inyo yung summary ng Book of Galatians. So, sinabi ng mga Old Testament people, dapat magpatuli kayo, magpa-circumcise kayo. Dapat lahat ng batas ni Moses sinusunod ninyo. Ganon. Bakit naman? Kasi kung hindi ninyo gagawin yan, hindi ninyo mai-enjoy ang mga benefits, blessings, at promises ni God kay Abraham. Ayun! Now, nag-get nyo na po ba? So, may nagtulak pala. Gusto pala ng mga Galatians na ma-bless din naman sila with the blessing kay Abraham. Kaya lang, yung mga Jews, gusto sila na pasundin sa Old Testament ceremonial laws. Circumcision, gawin ninyo to, ganito dapat yung araw ng worship nyo, ganito dapat kayo, nagpapatanggal ng foreskin ninyo, etc., etc. Maliwanag po ba yung pagkakapaliwanag ko? So now,
instead na nalimutan nila na kaya sila na born again, naging Christian, natanggap sa family ng Diyos, it's the working of the Holy Spirit. You are born again not because of the physical, you are born again because of spiritual factors. May mga spiritual element kaya ka na born again. 1, Word of God. 2, Holy Spirit. Hindi ka pinanganak sa delivery room ng mga ospital. Sino po na born again dito sa ospital? Pwede din naman. Pero hindi ka pinanganak sa delivery room. Maaaring pinatanggap ka kay Christ. Pag na-born again ka, it's not about a physical birth. It's a spiritual birth. So ngayon, hinihila sila. So nagalit si Paul. Sabi ni Paul, bakit kayo babalik? Sinimulan kayo ng Diyos in the Spirit, but you are now conforming to the law of the flesh. Kung na-born again ka in the Spirit, your life and your work should be in the Spirit. How many of us ay magsasabi ng amen, I am born in the Spirit? So if you are born in the Spirit, you have to live in the Spirit and you have to walk in the Spirit, not in the flesh. Because, so na-deceive sila doon. Kaya sinabi ni Paul, kung sino man yun ang-deceive sa inyo, gumising kayo. Dahil hindi nyo makukuha ang blessing ni Abraham because of physical, natural. Unang-una, si Isaac ay hindi ipinanganak by natural means. Dalawa yung anak ni Abraham. Isang by natural at isang by spiritual power. Amen. Sino yung unang anak niya? Si Ishmael. Sinong nag-idea nun? Hindi ba boring yung word? Kinakailangan ko po kasing dahan-dahanin. Kasi kung puro shortcut tayo, hindi ko na pinakita sa inyo yung buong istorya, hindi natin maiintindihan. Okay. Ang Diyos nagbaba lahat ng blessing kay Abraham. Ngayon, ang laban, sino ang kukuha ng blessing na yon? 3 religion yung nasa ilalim. Ishmael, si Buwan, Israel, si 6-pointed star, at yung spiritual Israel na cross ang simbolo. So you have Islam, Judaism, and Christianity. All three, mga minamahal, vying for the what? The blessing of Abraham. Sino sa aming tatlo ang karapat-dapat dyan? Pinaliwanag ni Paul sa Galatians. Hello? Dahil lang sa blessing, nag-away-away. Does this sound familiar? Hanggang sa mga pamilya, minsan nalilimutan na magkakapatid sila dahil sa mana. Totoo kaya yan dito sa Philippines? Kalimutan mo magkapatid tayo. Kasi mag-aaway talaga sila sa mana. Di ba? Meron naman mga abusado na binenta na pala nila yung lupa, walang kaalam-alam yung iba. Naku po, hanggang nagkademandahan, parang hindi magkakapatid. I mean, these are, and kung totoo ito sa Philippine news, totoo din ito, this is very oriental, mga minamahal. This is something, magpapatayan talaga when it comes sa ganyan, sa right. But praise the Lord, Jesus never offered us sonship of Abraham, but a higher sonship. Biyaan nyo na yung mga Arabo at saka yung mga Israelites na mag-away sa sonship ni Abraham. I am not offering you sonship of Abraham. I am offering you the sonship of God. Amen? Kaya nga sabi ni John the Baptist, kayo, masyado kayong proud and arrogant, boasting among yourselves, saying, we are sons of Abraham. Both Jesus Christ, the Messiah, and John the Baptist, the forerunner, both J and J ng New Testament, tsunami ng persecution from the religious leaders because of the arrogance and the pride na kami mga anak ni Abraham. Pero ang sabi ni John the Baptist, hindi ba kayang gumawa ni God ng sons of Abraham out of stones? You proud and arrogant hypocrites, sons of vipers. Wow! Anak kayo ni Abraham? Hindi, anak kayo ng ulupong. Sabi po. And kung ano yung binitawan ni John the Baptist, the same thing din lumabas kay Jesus Christ. How come pareho ang lumabas sa bibig ni John at saka ni Jesus? Actually,
pinaghihiwalay na lang natin si John at si Jesus because of their physical entities, but the Holy Spirit is the one speaking through John and through Jesus. Yung Espiritu nagdidiretso ng tinuod na Ginoo, tinuod na Diyos, ang nagsasabing, hindi ako nagble-bless in the flesh. Hello? Hindi natin makuha ang Holy Spirit because of the physical. Purihin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, kung meron man tayo number 1 na i-desire ngayong last days, number 1 po na i-desire natin, Holy Spirit. Natatakot lang ako pag punong-puno ka na ng Holy Spirit tapos may kumalaban sa iyo na sinungaling. Bakit to? Kasi, naalala ko yung nangyari kay Peter. He was so full of the Holy Spirit. Dumating si Ananias at si Sapphira. Binola-bola pa nila si Peter. Pero sabi po na, ano yung eksaktong sinabi ni Peter? Huwag po tayong magsisinungaling, lalo pag ang kausap natin, nandyan ang Holy Spirit. Di ba? Gagawa pa ng alibay na mali. Okay, yun kung walang espiritu. Kung yan po, Spirit of the glass, okay lang. Spirit of Ginebra, okay lang. Pero pagka naa ang espiritu sa tinuod na Diyos, ingat. Sabi ni Peter said, Ananias, sabi niya, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost? Nako, na-upset yung Holy Spirit. Ibahin mo ang Espiritu Santo. He means business. Hello, are you with me? Okay, natuloy natin yung Galatia. Amazing, bakit tayo sa Galatia? Okay lang po ba hanggang alas 12 tayo? Gusto ko po kayong lumabas na busog na busog. Matagal tayong magsasama. Biruin ninyo, bakit ko nasabi matagal tayong magsasama? Hanggang December, ano ngayon? First Sunday? Oo. First Sunday ng December, magtayo pa rin. Wow! First Sunday ng January. Ay, ano ba ang January pala ngayon? Ay, teka, may tatanong pa rin pala po ako ha. Kasi po, ang na-timing na ang 24 at ang 31st ay Sunday. Kaya na, 24 at 31st ay Sunday. Mabuti naman, bago magputukan. So, pwede pa tayo mag-serve. Gusto niyo ba mag-service? Kaya niyo po ba? Be honest, sabihin niyo po. Morning lang naman. Morning lang. Huwag na rin na magpaabot ng tanghalian. Wala nang tanghalian. Bakit to? Sigurado naman, kakain kayo sa gabi. Bongga. Para pagkatapos ng service, pagkahuman, sugod na diretso. Kasi may mga kanya-kanya pang gagawin yan, di ba? Pero yung mga kwan, gusto ko malaman. Okay, ang dami natin break, no? Kasi nakita ko lang sa kalendar. Now, let's talk about Galatians. We cannot attain and achieve or gain spiritual blessings by physical means. Hello? Sino ang blessed? Galatians o Ephesians? Sige daw. Kinsang mas napanalanginan, spiritually, ang revelation, ang pagkaintindi ba? Kinsa sa dalawa? Ang Ephesians, walang rebuke. Walay rebuke ang Ephesians. Pero ang Galatians may rebuke. Ngayon, ang tanong, naintindihan na po ba natin? All blessings of God will come by through spiritual means. Hello? Okay, ito ha. God. Everybody say God. Gawa nga kanya, God. God here. Then, ibababa niya yung blessing. Now, there are the left and the right. Dalawa yung kamay. Anong gusto niyo unahin? Yung left. Normally, very negative ang connotation ng left. Tama po ba? Unless na nagpupungsoy kayo. Kung lalaki ka, maganda yung left, mga kapatid. Pero hindi naman tayo nagpupungsoy. Pero kung sa tutuanan lang, pag sinabi mong left, hindi masyado maganda. Tama? Yung mga komunista, anong tawag sa kanila? Leftist. O, di ba?
Yung mga hindi faithful, may ginagawang milagro sa kanilang mga partner, kumakaliwa. Di ba? Okay, so yun yung medyo notion doon sa kaliwa, medyo negative. So unahin natin yung kaliwa. Pero sino dito ang gusto, ang kamay niya puro kanan lang? Kanan lang, hindi pwede naman. So dito sa left, yan we have the Old Testament. The promises, or the blessings, I'm not going to use the word promises, the blessings of God, yan, ay bababa sa left. Ano yung left? Law. The law, pagka tinupad mo, ano ang dinidemand ng law? Works, compliance, obedience. You have to fulfill. You have to do it on your own. You have to do it to deserve it. Nakuha niyo po ba? May grace po ba doon? Wala. Kasi pagka law-abiding citizen ka naman, may right ka na makuha yung benepisyo. Deserve ko because nag-comply ako, compliant ako, hindi ako delinquent, hindi ako kontra, wala akong kaso, wala akong negatibong ginawa against the law, which is good. I'm not saying it's not good. It is good. Bottom line, the work is yours. Amen. Now, right. Ito na. I'm talking about blessings. So you have the blessings of the law, then you also have the blessings also known as the promises of God. This time, mga minamahal, ang naka-highlight yung katangian ng Diyos. Dito, makukuha mo to, you deserve na ma-bless dahil naging matuwid ka. Pero dito sa right, I will show kung sino naman ako. Mabait akong Diyos. Masarap ako magbigay. Grabe. Madali ako magpatawad. So dito, sa left, ikaw ang magbibigay. Sa right, ako ang gagawa. So it's called a promise. Blessings by the law, works. Blessings by the promise. And how do you activate the promise? Faith. You will just believe God. And you will, hindi ko sabihin, wala ka nang gagawin. Meron ka pa rin gagawin. May law of Christ. You have to follow Christ. Kinakailangan stick around with God. Huwag kang humiwalay sa Kanya. Kung nasaan siya, nandun ka lang. Para lahat ng meron siya, makuha mo. So, dito na. Si Ishmael, saan? Sa left o sa right? Ano ang sabi ni Sarah? Hindi na ako magkakaanak. Mabuti pa kung gusto mong mangyari yan, na magiging father of many nations ka, mamayang gabi, bata pa yung Egyptian servant ko, magtabi kayo. Kasi naman sa lalaki, wala naman problema eh. Wala naman menopause. Pero may andropause, okay. Depende. Lalaki, kahit 70, magkaanak yan. Tinood, dili. Oh, depende. Depende. Kung matagal na nakagarahe yan, tapos 80 pa, tapos umarangkada ng isa pan larga, makabuo pa yan. No malis ha? Kung matagal, pag may edad ka na, gumarahe ka naman. Huwag lagi-lagi, dahil wala na talaga ibubuga yun, mga minamahal. Walang malis po ito. Pero biologically, science po ito, pwede pa ang lalaki. Because Abraham was running 80 years old. Nakuha po natin? 75 siya, he was running 80 nung tinabihan niya si Hagar. And Hagar, one father, nag-conceive by natural means. Pero mahirap ariin ang hindi naman sa'yo. Napakasakit. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Di ba, iba yung totoong galing sa'yo kesa inadapt mo lang. So si Sarah, nabubuhay sa maling saya. Nakikianak siya sa hindi naman niya. Kaya nagsimula na ng away ng mga nanay. Alam nyo, parang ganun din yan ngayon eh. We have only one father. Pero yung mga
sa Old Testament, the two women are two nations and two covenants. Sa karon naman, na usapin, dito lang ako nagtataka, patawarin niyo po ako ha, yan ha. Minsan tinatanong ko, Lord, di ba dapat mababait yung mga anak ni Abraham? Dapat ang mga religion na galing kay Abraham, it should be a religion of love. It should be a religion of peace. It should be a religion of faith. It should be a religion promoting brotherhood. It should be a religion na maganda talaga kasi galing kay Abraham. Pero sino po ang madugong religion? I ain't saying anything here. Just check your history. Sino ang mga religion na para lumaki, gamitan ng talim? Mga galing kay Abraham. Christians accepted? I don't think so. Kasi sa Europe, di ba? Yung Roman Catholic, yung Crusade, dami din patayan. I mean, it's puro patayan. It's a bloody thing. Ano po? Bloody. Okay, now iwanan ko na po yan because that's another topic. Mga minamahal. Now, sa New Testament Church, kumakagat pa rin ang awayan ng mga anak ng Diyos. At alam niyo, pinag-aalburuto ko, Christians against Christians. Only one Father, but different mother churches. Diba? May church na Hagar. Dapat ganito, 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 ganito. Pagka Hagar ka, very much on the physical ka. Hagar, agay. Diba? Kinakailangan, lahat ng mga gawain mo, puro physical. Ang building mo, hanggara. Diba? Ang gamit ninyo, wow, hanggara. Hanggara gintanan. Pero, yung mga parang wala ng pag-asa, doon pala lalabas yung promise. May lesson dito eh. Huwag mong ariin ang hindi sa'yo dahil niloloko mo lang ang sarili mo. Kaya kung hindi sa'yo, pag nawala, happy ka lang. Hindi sa'yo eh. Hello, are you with me? Hindi man sa akin yun. So nawalan ba si Hagar? Hindi. Si Sarah? Hindi. Dahil bumisita si Lord at saka yung mga angels kay Abraham, kay Sarah. Next year, pagbalik ko, may baby na kayo. Amen? Hello, are you with me? Wow, grabe. Sino ang bongga? Si Hagar o si Sarah sa tingin nyo? Bongga ha? Physically. Sino mas mayaman? Well, si Sarah dahil si Abraham. Pero ito po, sa totohanan lang, saan galing si Hagar? Sa highly developed metropolis of the Old Testament, Egypt. Kumbaga, wow, si Hagar. Ang yaman mo talaga, Father Abraham. Kukuha ka lang ng DH, stateside pa. Di ba, ang hirap? Ano kaya, dumating pa kaya tayo sa time na ang Pilipinas ay makakakuha ng domestic helper from America, Australia, o Europe? Ang ganda, no? Brother Bito, may DH ka. Taga-asa man ito mong kuhan. Helper, Brother Bito, Sister Naida. European man yan, pastor. Sus, taas kayo ang kuhan, no? Sweldo, European. So, nakita niyo po ba? Parang Bruce Wayne eh. Yung sa Batman, dahil lang butler niya, hindi basta-basta. Englishman yun. Yung Alfred. Taas yun. Taas ang bayad mo doon. Pagka nakakuha ka ng helper na galing sa mataas, ibig sabihin, mayaman ka talaga. So, ganun lang kayaman si Abraham. Dahil ang helper nila is stateside. Hindi ordinaryo yan. Di ba? Totoo hindi. Namana ba nila yung nanay nilang si Hagar? Sino pumupunta sa Timuga? Nakita niyo mga anak ni Hagar doon? Kulang na lang dalhin yung lababo. Di ba mga minaman? Dala lahat. Swimming lang yun. Oh, bongga. Alam niyo na ibig sabihin, no? Talagang may ipapakita kami. Ganon.
May ipapakita kami, ganun. Now, bakit ko nasabi si Sarah, simple lang kumpara kay Hagar? Simple lang po. Dahil si Hagar, si Sarah, nalito na ako dito kay Hagar at Sarah, is very much tent-based. Tent. Everybody say tent. Nung sinabi ni Lord, okay, nakita nyo si Abraham nagkaanak kay Hagar dahil sinabi ng tao. Nadvicean siya ni Sarah Pero si Sarah, magbubuntis sa simpleng tent dahil sinabi ni Lord. Ayun, Ayan, Uy, grabe! Wow! Sana may ilagay ng camera. Wow, sino pala si Hagar? Okay, ngayon ko lang ito nakita. Wow, ngayon ko lang ito nakita, Hindi ordinaryo si Hagar. Si Hagar ay an Egyptian princess. Naku, kumuha ka ng katulong na prinsesa? Abay, very rich yung father ko. Prinsesa ka, magpapakatulong ka? Ang ganda-ganda kaya ng kuhan, di ba? Ang ganda-ganda kaya ng Egypt. Tapos susama lang ako sa'yo, tolda, lakad dito, lakad doon, walang katapusang lakaran. Tapos dito na tayo sa tent. Tapos magsiserve ako dyan sa senior citizen na asawa mo, ng sungit-sungit. Wow! Pasensya na po kayo. Binubuhay ko ba ang istorya ng Biblia ngayon? It's not just reading, it's realizing, wow, ganun pala. Hagar is an Egyptian princess. Hagar is first mentioned in Genesis 16:1. Sarai, Abraham's wife, had borne him no children. She had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. Posible ba na magkaroon sila ng princess na helper? Yes. Bakit? Isang factor, natakot yung Pharaoh nung kinuha niya si Sarah kay Abraham. Naalala po ninyo? Ikaw talaga sinungaling ka. Sabi mo, sister mo. Mrs. mo pala. Nung gagapangin ko na, nagkasakit ako, ang daming tumubo sa akin. Nung nagtanong ako sa mga magician ko, sinabi ng mga sorcerer ko, kasi po, yung inyong asawahin, may asawa na po yun. Asawa ni Abraham yun. Ayun. So natakot si Pharaoh. Sabi niya, naku, yung Diyos mo, ang tapang. Ayan. Ang ganda, no? Ang dami kong natututunan. Kung may natutunan kayo, okay. Pag ako pero karon, ngayon Sunday, parang ako yung nag-sermon sa sarili ko. Ayan, in the narrative in Genesis 12, when Abraham and Sarah went down to Egypt, Sarah was taken to the house of Pharaoh. In response, the Lord afflicted Pharaoh and all his household with mighty plagues. So lahat pala sila sa bahay ng hari nasalot. So siguro, para kanang abert, mabago yung desisyon ng galit na Diyos, dapat operan ko yung Diyos niya ng mas mataas. Ayun. Alam niyo ko ang lesson? Dalawa na yan na. Basahin niyo lang. When in the Midrashic amplification, Pharaoh says the miracles that were performed for Sarah in his house, he gives her his daughter! Wow! Woo! Para bang nanguha ako ng hindi sa akin, precious yung asawa kaya? Yes or no? Kung ikaw yung lalaki, Brother Gilbert, ano ang pinakamahal mong alahas? Bilas ko po ang pangalan. Brother Victor, ano ang pinakamahal mong alahas? Susan po yung pangalan. Dapat ganun lang. Tama? Hello? Dapat yung wife ang pinakamataas mong gem o kayamanan. Wala naman nag-amen doon. So normal na nang agaw ako ng mahal kay Abraham, dapat balikan ko ng mahal din sa akin. Wow,
So ano ang pinakamahal ni Pero? Binigay niya yung daughter niya. Bakit ganito? Ba't hindi ko naturo sa Sunday school? Tumanda na ako na 50. Wala nagturo sa ako. Ganun pala yung istorya. Ang swerte naman ni Abraham, princess. Pero alam niyo ba na ang pangalan na Sarah means princess? So ilang prinsesa ang naging asawa ni Father Abraham? 2. Ayun. Kaya pala yung mga anak ni Hagar, parang magpumurma, mga princess din, di ba? Para nakikita ninyo si Jasmine pag lumakad kayo sa Robinsons, di ba? Kulang na lang si Aladdin saka yung carpet na, I can show you the world. Ayan o. Sarai is a feminine name of Hebrew origin, worthy of a dynasty, meaning princess. Okay, mga anak na Abraham, gumising na po. Si Abraham ay type ni Papa God. Lahat ng maka-Abraham, lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, matataas ang value ng buhay, ng binibigay ni Lord sa buhay natin. Puro mga royalty. Amen? Ganda nun Ako, nabless ako dito Sa 2 prinsesa. Hindi basta ordinaryo si Hagar, Kala natin katulong lang na, Sir, mag-apply ko. Padre Abraham, mag-apply ko. Hindi. Binigay pala si Hagar. So, nakakatakot yan. Bakit to? Dahil si Hagar ay Egyptian. Wow, hello. At may anak si Abraham doon. At may mga churches na galing kay Hagar. And they are not walking in the Spirit. Ano ang walk nila? Walk like an Egyptian. Di ba, mga minamahal? Ganun sa, they walk like an Egyptian. Kaya pala yung Israel napamahal sa Egypt. Nasa Galatians lahat, pinaliwanag ni Paul yan Nalimutan yata natin na ang totoong anak ay wow, grabe, no? So you have an Egyptian princess and you also have a real princess. Princess coming from God, si Sarah. So, lumabas si Isaac. And nandyan na po, ang sinabi ni Paul na these are all allegories. So, we have to walk in the Spirit. Now, let me just close the last 15 minutes of Galatians. So, sinasabihan ni Paul, yung mga Galatians, you have to walk in the Spirit. If we are to enjoy all. Ano ba yung blessings na binigay sa atin ni Lord? Okay, simple lang Ephesians 1:3. Sino dito ang blessed? As in, blessed. How blessed are you? 50%, 70%, 1/4, 1/2, or full, overflowing? Ephesians 1:3. Sabay-sabay nga po ninyong basahin. 1, 2, 3. Go! Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all, not half, not a quarter, but all spiritual blessings, not on the earth, but in the heavenlies. Unlimited yung resource. Na malapit ko na pong tapusan ito. I miss Kian. Nanitrabaho si Kian? Kian ay may ibinigay sa aking isang anong tawag dyan? Link na mapapanood sa YouTube. It's the pyramid code. Actually, I've been into this, but I don't wanna share this with people kasi akala nila nagbabagong doktrina na po. You know, some people that are in the shallow, pwede kang ma-misunderstood when you are in the deep. Okay? But bottom line, we're still in the same water. Di ba? Pag nasa mababaw ka at yung isa nandun sa malalim, isang dagat lang yun. Tama? Tama po ba? No. But kaya lang, how do you tap into the heavenly resources? Unang-unang curse kay Adam and Eve.
Bakit sila nawalan? Bakit naghirap ang tao? Alam niyo po kung ano? Napalabas sila sa Garden of Eden. Amen? Nakalabas sila sa Garden of Eden dahil sa maling door na nilapitan niya. Door? Oh, wow, door talaga? Yes. You can say those are two trees. And trees are wood. Yes? Tama po ba? Ang puno ay kahoy. Normally, yung door ng bahay ay made of what? Wood. Strong wood. Pumasok sila sa maling pintuan na akala nila lalo silang blebless. Yung pintuan na yun ay pintuan palabas. So, nandun, nakalabas sila. At napunta sila sa isang mundo. So, para hindi na po, what? Portal, door, dimension, curse, yes. But now, we have found, or God has found us, because hindi naman yung Diyos yung nawala. Kita man ito na lost, di ba? So, God has found us and provided for us the door back. Amen? While Satan was the door of judgment, Jesus was the door of restoration. So kung nawalan kayo ng authority, nawalan kayo ng blessing, napunta kayo sa mundong magulong, mundo na may kamatayan, may sakit, madaming kahirapan, because pumasok kayo sa maling pintuan. But now, we have chosen Jesus because He chose us. We have found the right door, Jesus Christ. And sabi ni Jesus, I am the door. Sino man ang papasok at lalabas sa akin, hindi maghihirap. He will find pastures. We're back. Amen. You're back. We're back. Shift. Change. Repent. Way of thinking. You're in a higher dimension. Come on, people. Can you say, I am now in a higher dimension? Oh, dimension na ito pinag-uusapan natin. That's nowhere in the Bible to be found. Oh, yeah, right? Nowhere in the Bible to be found. How about saying, we are now seated in the heavenlies? Di ba? Patapos na po to. Sabi nga ng kanta, I am my beloved and He is mine, His banner over me is love. May mga kasunod po yun. Ano may mga kasunod? He feeds me up to His banqueting table, His banner over me is love. Then may isa pa po. I'm seated, I'm seated in the heavenly places. I am now seated in the heavenly places. How do you get yourself there? Mga minamahal, habang gusto natin maupo in the heavenlies by thinking our butts, yung mga puwit natin, ang iniisip natin na makaupo, ang sabi ni Lord, hindi yung puwit ninyo ang uupo sa langit, but your mind and your heart. Now, the way you think, the way you see things, you are now seeing, you're understanding heavenly things. You're a heavenly citizen now. You have an unlimited resource in the heavens. My God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ. I am no longer bound. Hindi na ako nakatali o nakakulong sa limitations ng mundo. Oh, blessed be the name of the Lord. Amen? Tapusan ko na muna ito dito. To be continued na lang, kaya haba na gid kayo eh. Taas na. Wow, amazing. The door. Walk in the Spirit. Live in the Spirit. So itutuloy ko po yung Galatians started with a rebuke. At yung binasa natin kanina, 3 verses lang, dapat supposedly 10. Kayong mga espiritual, kung nakakita kayo ng kapatid na nawawala na sa tamang lakad, kayo ang magtuwid sa kanya. Pakibasa nga ulit natin, Faith. Bakit ko kinakailangan i-correct? Dahil dalawa lang yan. Learn from the lesson ng Galatia. Galatia has the position and the authority to correct the Judaizers. But instead of Galatia rebuking itong mga nangulam sa kanya, hindi niya ni-rebuke. Ang nangyari, yung mga Judaizers ang nag-control sa mga
Galatians. Kaya sa Tagalog, sinabi yan ni Paul, na wala na Tagalog, pag hindi mo sila ituwid, ikaw naman ang matutukso nila. Nakita niyo po ba? Sabi ni Paul, ayan o. Kanina yung ganda eh. Maganda yung pagkakakon sa Tagalog eh. Maglagay na lang tayo ng maglagay na tayo siguro ng app dyan para ano. Ito tingnan niyo po sa Tagalog Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, yan, warning niya na sa Galatia. Kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu, those of you that are spiritual, kung spiritual ka, you should rebuke, you should correct with love, in meekness, yung lumalakad na sa mali. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, ganito po yan. Ikaw yung na kay Lord at yung isa medyo nawala kay Lord. Pag hindi mo siya binalik kay Lord by correcting, babaliktad yun. Ikaw ang mai-influensya niya matukso. Nakuha po ba natin? So, sinasabi ni Paul, mas mataas ang spiritual kesa physical. And if you want to gain the promises of God, do it in the Spirit. I'm closing it here. Zechariah, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Lahat ng nasa akin, pupunta sa inyo. Sabi ni Jesus Christ, dahil ako ang puno, kayo yung sanga. Yung sustansyang nakukuha ko, dilig ng Ama. Dinidilig ako, inaalagaan ako ng aking Ama. Lahat ng nasa Ama, binibigay niya sa akin. At lahat ng sa akin, pupunta sa inyo. Sa paanong paraan? Dalawa lang. Sa part ninyo, abide in me. Sa part ko, ang Espiritu Santo ang maghahatid at magdadala ng lahat ng nasa akin papunta sa inyo. So, sino ang magdadala? The Holy Spirit. Hindi JNT, hindi LBC. Mga minamahal, ang magdadala ay yung HSG. Ano yung HSG? The Holy Spirit of God. Mga minamahal, okay po ba? Everybody say, Holy Spirit of God. Everything that is mine, ihahatid sa inyo ng Espiritu ko. Kaya walk in the Spirit. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, mag-pray na po tayo. Nawa, napanalanginan ba kita karon sa pulong? Father in heaven, maraming salamat po. Thank you so much, Father, that nandoon na kami sa realm na tinatawag pong heavenly and unlimited. Lord, itanim nyo nga po sa puso namin na kami ay mga sons of God, sons of Abraham, not in the flesh. Dalawa palang letter. Kung may dalawang letter G, may dalawang letter F din pala. May Genesis, may Galatians. And some will think to acquire the blessings of Abraham in the flesh. Pero it is not in the flesh. It is in faith. That's the 2F. You do it by the flesh or you do it by faith. And by faith, we say it's the power of God. Salamat, Panginoon, na lahat ng pangako ninyo ay makakarating sa amin at na-receive na namin because of the merits, efforts, and works ni Jesus Christ. Salamat sa healing. Salamat sa good health. Salamat sa abundansya. Salamat sa proteksyon. Salamat na wag lang kami, ang pamilya namin at ang churches namin, but bagkus ang buong Pilipinas. Lord, ngayon na nanganganib ang very fragile ang kapayapaan sa Asia-Pacific region, I pray na babagsakan ng fear of God ang mga taga-China. May the fear of God bumagsak sa kanila. Lord, huwag niyong gamitin ang Amerika dahil gera yan. Huwag niyong gamitin ang Australia, ang Canada, o kung ano pa man. Ang gamitin ninyo yung Espiritu ninyo, Lord. Dahil pinaka-safe kami kung ang Holy Spirit ang gagawa. The battle belongs to the Lord. And salamat, Ama. We give you the praise and all the glory that is due yours. In Jesus' name. Amen and amen. Gandang umaga po sa inyo. Sorry. Communion pala po. Communion.
Okay, may we invite our dear kanang mga host, yung mga servidora na to. Thank you, Lord. Sige, Holy Communion tayo. It's about the covenant, ano ho? Praise God. Covenant po, covenant. Sabay-sabay po natin iti-take yan. Praise you, Jesus. Ano yung kakantayin natin? Thank you, Lord Jesus. Tayo tayong lahat. This is a sacred and a solemn Salamat, Lord Jesus. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Thank you, Lord. It was there by faith I received my sight. And now I am happy all the way. Sabay-sabay po natin yan. Thank you sa mga nagsiserve. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Yes, oh, the blood, the wonderful blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Again, for the last time, oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. Salamat sa dugo ni Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Father in heaven, Almighty God, Creator and source of everything, we come to you in the name and merits of our Lord Jesus Christ by the Holy Spirit. Salamat na nasa first Sunday kami ngayon ng November, at ang prayer namin, Ama, ay lalo pa mabuksan ang blessings ng New Covenant. Oh, thank you. Salamat, Lord, the blessings of the New Covenant, ang heavenly blessings, ang kingdom blessings, yung wala kaming idea, Lord, kaya makita lang namin yung mga nandito sa Utah. Pero kani ang mga panalangin gikan dyan, Lord, sa langit. So maraming salamat, Lord, na by Jesus the door, we can tap into the unlimited divine resources of God. Good health, long life, healing, joy, happiness, and everything, the fruit of the Spirit. Kasama na din yung abundance, of course. Walang magugutom sa amin, walang lulubog sa amin sa utang, wala sa amin na mapahiya, because that is not
and never a part of our inheritance as sons of God. So, Lord Jesus, thank you. You are the door. That night, before you were betrayed, or you were betrayed that evening, Jesus the Messiah, the Lord, He took the bread, and when He had blessed it, He break it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Magsoon kita tanan, pray natin na ma-receive natin ang strength, ang long life, at good health because of the blood of Jesus. You can eat the bread. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Everybody, just thank the Lord for healing. Come on. Sige, sabi tayo kay Lord, salamat sa healing. Salamat sa healing. Also, after the same manner, Yeshua HaMashiach, the Lord Jesus, He took the cup, and after blessing the cup, they had sup, said, "This cup is the New Testament in my blood. Do drink this in remembrance of me." Every time we eat and drink of the body and the blood, or the bread and the wine, we express the faith. We commemorate and celebrate the victory of Jesus Christ, our Lord, the mediator of our new covenant. He died, rose again from the dead, and will soon return in glory for us. Let's all drink of the New Testament cup, people of God. And now, let the weak say, "I am strong." Let the poor say, "I am rich," because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, "I am strong." Let the poor say, "I am rich," because of what the Lord has done for us. Give thanks. At itawagin ko po lahat ng mga birthday celebrants at saka nag-celebrate ng wedding anniversary November. You may be seated. Please step forward yung mga nag-celebrate ng mga birthdays. Birthday celebrant na November. You know. Ay, happy birthday, Sister Lai. Ha? Dire? Sa likod lang? O, sige, dito lang daw kayo sa likod. Ayan, okay. So, dalawa lang, kayong dalawa lang. Yeah, ang bata, ikaw. Sige po, i-extend natin yung kamay sa dalawa nating mga nagse-celebrate ng birthday. Anong pangalan niya? Lord, nagpapasalamat kami sa birthdays ni Sister Lai at ni Warren, Lord, yung anak ninyo na bata, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa mga buhay nila. Alam ko po na meron kayong magandang purpose. Sa mga nagse-celebrate ng birthdays ng November, sa mga nanonood, nagjo-join sa amin. At ganun din yung mga nagse-celebrate ng wedding anniversaries, declaration namin ang bukas na langit sa kanila. Mayamang blessing ng health, ng wisdom, ng spiritual anointing, ng passion at protection, Lord. So Lord God, salamat po na kayong Ama namin ang magbibigay ng best birthday sa buhay nila ngayon na naman New Year. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Praise the Lord. Okay, next.